praise your name. Lord, we want to see you today. Hallelujah. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Sing. I want to see. Open the eyes, say. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. I want to see you. See you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, say, I want to see you. I want to see you. Open the eyes, say, open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Say, I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Sing, holy, holy, holy. I want to see you. One more time. Holy, 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 holy. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. We just want to see you, Lord. Hallelujah. You know, God is a miracle worker. He always made the way, even though we don't see it, even though we don't even feel it. As Esther experienced the providence of God, the unseen hand of God, it was not mentioned in the Bible that the Lord intervened in the life of Esther, but the miracles happened in the lives of Esther and also to the Israelites proves that God works in our behalf. Even though we don't see it, even though we don't feel it, God works.
God is still doing His part in our lives. So we have all the reasons to give Him praise and worship Him in spirit and in truth. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Everybody sing. You are miracle work, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are miracle work, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You have healed every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here,
darkness, my God, that is who you are. We say, you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, you never stop. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You say, that is who you are. That is It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. That is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. We have been healed. We have been healed because of you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. You made a way for us. You're a way maker, a miracle worker, Lord, a promise keeper. Hallelujah. Oh, praise your name. Oh, the glory belongs to you. Yeah. Even though we don't see it, even though we don't feel it, oh God, hallelujah. It's all about you. It's all about you.
Sige po, mananatili tayong nakatayo. Hallelujah. Yes, Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, kami naririto upang Ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, we acknowledge Your presence, Lord, in this place. Holy Spirit, patuloy ka namin inaanyayahan sa lugar na to. Let Your presence befill us, O God. Maging Panginoon sa iyong mga salita na aming maririnig sa gabing ito, samahan mo po ang bawat isa sa atin. Lord, patuloy namin ino-open ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, para makita at marinig, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na mayahayag sa gabing ito. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, even sa lahat po ng mga manonood po namin, Lord. We declare and decree right now, Lord, patuloy, Panginoon, yung restoration, Lord. Patuloy, Panginoon, Lord, yung apoy ng pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga anak sa oras na to, Lord. In the name of Jesus, Lord, samahan mo po kami. And even, Lord, sa lahat po, Panginoon, ng mga kami nagkaloob, I declare right now, God, patuloy, Lord, ang pagpapala, Panginoon, na walang humpay o Diyos, ay, Lord, ay patuloy na mararanasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Saturate this place with your power, with your anointing, Lord God. Lord, patuloy, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi dala-dala ang pagpapala, Panginoon, na nanggagaling sa iyong mga salita. We glorify your name, O God. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo ngayon ay makakaupo na. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating midweek service. Amen. So, naniniwala po ako, no, na ang bawat isa sa atin, no, ay talagang on fire. Amen. Sino po dito yung on fire? Magsabi ng praise God. Hallelujah. Amen. So, yan naman po, no, yung sinasabi po ng salita ng Diyos, no. Every moment, every hour ng buhay natin, kailangan po tayo po ay babad sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Now po, tayo ay darakunan sa salita ng Panginoon. No, katulad po, no, continuation po, no, yung aking message last midweek service, no po, yung ating online. Now po, itutuloy po natin, okay? So now po, continuation po yung ating message last midweek, the spoken word of God to Elijah. Okay. So, nakita po natin doon, no, meron pong yung pong pag-uutos po, no, ni Yahweh kay Elijah doon po sa ating mga puntos po, no, doon sa last midweek service natin, at natalakay po natin doon, no, na kung saan po na nakita po natin ano yung dahilan, no, bakit po siya ang ginamit ng Diyos para po iparating o i-address, no, sa hari ng Israel, no po, ang gustong sabihin ni Yahweh, no, sa kanila. So now po, makikita po natin dyan, no, yung background po, no, kung sino si si King Ahab and even si Jezebel, no po. So now po, meron pong natalakay doon, no, meron po, sabi ko po sa inyo, na meron akong tatlo, no, importante, no, lugar na kung saan po na pinuntahan po, no, ni Elijah po, na kung saan po, no, na inutos po ni Yahweh sa kanya. Amen. Yung una pong place, no, yung unang stop, no, yung place na kung saan po napuntahan ni Elijah ay yun po yung Raven place. Amen. So na-explain na po yan, no, na-identify po kung ano yung Raven place. Amen po. Now po, sa pangalawa pong stop na kung saan po yung lugar, no, na pupuntahan po ni Elijah, no po, ay ito po, no, yung pangalawa po ay yung journey po, no, the road. Okay. The second test of Elijah's faith is a dangerous journey. Okay, makikita po natin dyan yung pangalawang stop, no po, stop over, ika nga, no, napupuntahan po ni Elijah, yun nga po ay nasa road po siya, no po, at sabi dito, Elijah's faith is in a dangerous journey. Bakit kaya? It is Elijah's security. No, makikita po natin dyan sa 1 King chapter 7 verse 8 to 9. Okay po? So basahin ko muna siya English and then po basahin natin sa Tagalog. Okay. Sa 8 and 9, ang sabi po dito,
Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Sabi dito. So sa Tagalog po, ang sabi po dito sa 17:8 and 9, no? Makikita po natin diyan, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Zarephath. Sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo. Okay? May inutusan akong isang balo na mamumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, okay, saan ako? Okay. 8:9. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Okay? So makikita po natin, no, from bago pa, katulad po doon sa Raven Place, no po, na kung saan bago pa pumunta doon si Elijah, pinihanda na ng Panginoon. Amen? Ang lahat ng kanyang kakailanganin, pagkain, and even yung tubig na kanyang iinumin. Tama po ba? And dito po, sa pangalawa po, habang po si Elijah po, no, ay nasa road po siya, no, makikita po natin dyan yung pangungusap ng Diyos. No? Hindi lang po kay Elijah, kundi yung babae na kung saan po natutuluyan po ni Elijah, ang sabi ng Bible, ito pong binasa natin, at magpapakain sa kanya. Amen po ba? And sabi dito, God has preferred in advance a widow who take care of Elijah. Kumbaga, no, makikita natin masyado yung advance, no? Advance si Lord. Naniniwala po kayo? No, po makikita po natin dito, bago pa po pumunta doon si Elijah, kumbaga in advance ni Lord, kung sino yung mag-aalaga o mag-iingat kay Elijah doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Nandyan po ba tayo? And sabi, the Lord said to Elijah, get ready to go on a journey. Sabi ng Diyos kay Elijah, mag-ready ka na. No, pag sinabing mag-ready ka na, parang sinabi ni Lord kay Elijah, huwag ka nang mag-alala. No? Meron na akong hinihanda, no, na isang tao para mag-aalaga sa iyo. Ang gawin mo lang, ang sabi ni Lord kay Elijah, prepare yourself. Amen? Hallelujah. And ang sabi po dito, no, ang ginawa po ni Elijah, no, talagang naghanda na po siya, nag-preferred na siya. Now po, bakit po ba doon sa sinabi ko kanina, bakit dito sa journey, pangalawang journey na pupuntahan ni Elijah, why so dangerous? Ang sabi kanina, dangerous at nakasalalay po dito yung seguridad, yung security po ni Elijah. No? So now, doon po sa Raven Place, alam naman po natin na doon pala ina-assassinate na po siya. Tama po ba? Siya po ay hinahanting na ng mga kawal ni King Ahab at ni Jezebel. Tama po ba? Ano yung purpose? Para po patayin siya. So now, bakit dangerous? At wala yung seguridad ni Elijah ay talagang delikado po. Why? Because Zarephath, yun po ay lugar ni Jezebel. Nandiyan po ba tayo? Yung Zarephath po ay iyon po ay isang probinsya o isang town na kung saan po, no po, yung town po ni Jezebel. Tama po ba? And now, parang alam mo na itong lugar na to ay magiging delikado sa iyo dahil yung gustong mag-assassinate sa iyo doon mismo sa probinsyang yon. Kung tayo po sa lugar ni Elijah, tutuloy po ba tayo? No po? Kaya nga po sabi ko dito, talagang makikita po natin dito, yung boldness, no po? At yung paniniwala, pananampalataya po ni Elijah. So makikita po natin dito, ang sabi ni Yahweh, mag-ready ka. Nag-ready po ba siya? Yes, nag-ready siya. Although, no po, na itong lugar na pupuntahan niya, no po, ay ito po ay talagang, kumbaga, baluarte po, no? Baluarte ni Jezebel, yung umahunting sa kanya. At eto pang matindi, yung Zarephath na pupuntahan niya, doon po yung maraming sumasamba kay Baal. Nandyan po ba tayo? Balikan po natin doon sa Raven Place. Bago po siya napunta doon sa Raven Place, ano po yung nangyari, di ba? Kinopronta niya itong mag-asawa. No po? Dahil sa pagsamba nyo sa false god, ang sabi ni Elijah, walang ulan na mangyayari. No po?
So now po, anong ginawa nitong nagalit po ba? Nagalit, no po? So now, dahil alam mo na ikaw ay nagtago, no, para ma-spare yung buhay mo, no po, ikaw ay dinala ni Yahweh doon sa Robin Place. And after that, no po, no, yung pong batis, yung brook, no po, alam niyo po, itong maganda, noong pong mawala na po, na-dry na po yung brook, na kung saan iinom si Elijah, doon naman po siya, no, sinabi ni Yahweh sa kanya na pumunta, no po, doon sa lugar na kung saan, no po, no, yung ituturo ni Yahweh sa kanya, no po. So now, makikita po natin diyan, no, God has preferred in advance a widow who take care for Elijah. The Lord said to Elijah, get ready to go on a journey. Mamaya, i-explain ko po, bakit doon sa road na kanyang lalakbayin? Kasi po, kinompute ko siya. Mamaya, makikita po natin dyan. Okay? Now, sabi dito, there is a number of problems sa journey po. Habang po si Elijah po ay nasa road sa kanyang paglalakbay, meron pong mga problema na kanyang na-encounter. Number one, unang-una, no, sa kanyang, ang sabi ng Bible, hindi siya nag-bus, hindi siya nag-train, ano pa, hindi siya sumakay ng car mix, no, hindi siya sumakay ng bus, hindi siya sumakay ng jeepney. Ang sabi ng Bible, naglakad. Andyan po ba po? So now, habang siya po ay nasa journey, sabi ko nga po, merong mga numbers of problem na na-encounter, no po si Elijah. Number one, it's over 100 miles, no? It's going to take him days to walk. Sabi niya, doon sa kanyang lugar na pupuntahan talaga. Sabi dito, it's a hard land of Baal worshiper. Everybody wants to kill him. Amen po ba? Yung sinasabi ko kanina. Now, pag sinabing 100 miles, kinompute ko po kasi kanina yan. No po? 100 miles, no po, ang ginawa ko po, 100 miles, tiningnan ko from Arayat to Caloocan. Ilan po yung kilometers, no po? Kinompute ko po siya para makita lang po natin. Hindi siya sumakay ng car mix, hindi siya nag-train, no, o ano pa man. Sabi ng Bible, naglakad siya. Tama po ba? Now, ang sabi dito, kinompute ko po kasi yung 100 miles. Example, from Araya to Caloocan, ang kilometers po niyan is 59.47 kilometers po. No po. Now, pag sinabi pong distance, no po, yun na po yung sinasabing miles, nasa 37.4. Okay? Ang sabi dito, 100 miles. From Araya to Caloocan, 37.4. Ang kailangan po niya, dito, ang sabi dito, 100 miles. Kinompute ko po siya, 37.4 times 3. Ilan po yung miles? 111.12. So, kung titingnan po natin dito, totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos, a day. Naglakad po siya doon sa journey na kanyang paglalakbay halos ilang araw. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? At imagine, no, tayo nga, di ba? From Kakutod, ako, yung asawa ko, from Palengke hanggang dito, pag sinabi niyang walk, nagre-reklamo na ako, from Palengke lang hanggang dito. How much more, no? Itong 100 miles. 100 miles yung distance, no? Napupuntahan niya, no? Doon sa, para lang, no? Katagpuin itong babaeng balo na to na mag-iingat sa kanya. Nandyan po ba tayo? Number one na experience ni Elijah, no? Number one, ang sabi dito, ano po yun? Yung distance, okay? Yung kanyang paglalakad, okay? At sabi dito, Zarephath, ang sabi dito, Zarephath is not a Jewish town. Ano yung sinabi ko kanina? It's a pagan. Not? It's a pagan town. Zarephath was the hometown of Jezebel. And the Lord to Elijah, and the Lord said to Elijah, there is one poor widow who will be take care of you and feed you. Ang sabi ni Yahweh kay Elijah, after mo makarating sa Zarephath, meron na akong kinausap na isang babaeng balo doon. Ang sabi, in-instruct pa niya. Anong sabi doon? Ang sabi ni Yahweh sa kanya,
Namumulot pa siya ng kahoy. Ang sabi niya, di ba, kukuha ng kanyang yung sisiga doon sa kanilang pagkain. Nandyan po ba tayo? Makikita po natin dito, yung instruction ng Diyos kay Elijah is very clear. Nandyan po ba tayo? And, sabi dito, what do you do when you are on sa journey ng buhay natin? Ano yung mararamdaman natin? Matatakot ba tayo? O kaya, ang sabi dito, no, alam mo na yung lugar na pupuntahan mo, possible na ikamamatay mo, tutuloy ba tayo? Sa inyo ko po iiwan yan. No po? Sabi dito, ano yung gagawin natin? No? Katulad ni Elijah, alam niya na yung pupuntahan niya na sigurado mapapahamak siya. Dahil itong tao na kanyang kinompronta ay taga doon. Baluartine. May karapatan. Okay ba? At ang sabi doon, no, itong lugar na kanyang pupuntahan, alos doon, no, maraming sumasamba, sabi doon, kay Baal. Now, 3 things that you are in the road. Tatlong bagay po. No po, kanina may problema. Sabi kanina, may problema sa paglalakbay ni Elijah. Ano po yon? Yung kanyang 100 miles, no, na kanyang tatahakin papunta sa Zarephath. Now po, merong 3 things that you are in the road. Number 1, the path to a miracle is always uncomfortable territory. Amen? So sabi dito, sa kanyang journey na paglalakbay, ang sabi dito, may milagro. No po, may milagro na na-encounter si Elijah. But, ang sabi dito, may mga pagkakataon din na hindi uncomfortable yung situation niya. Unang-unang uncomfortable, ang sabi doon, siya ay naglakad for 100 miles. Ilang araw siyang naglalakad. So imagine, naglalakad ka ng ilang araw, walang ligo. Lahat ng alikabok nasa'yo. Amen? Ano kaya yung magiging amoy natin doon sa ilang araw na yon? No? Ang tawag doon na hindi ka makakaligo at doon sa abang ikaw ay naglalakad, no, you are not uncomfortable. Tama po ba? Nandyan po ba tayo? And ang sabi dito, no, the source of a miracle is always unexpected. Naniniwala po kayo doon? Kaya nga po sabi kanina, di ba, si Lord po, laging advance. Amen po ba? Sa lahat ng mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Bago pa po, alam ni Lord kung ano yung mga pangangailangan natin. Alam ni Lord, no, kung kailan natin kailangan itong mga bagay-bagay na to kapag tayo po ay lubusang nagtiwala, katulad po ni Elijah, no po? Kasi makikita po natin dito sobrang confident siya, no? Kumpiyansa po, talagang makikita po natin talaga yung lubusang pagtitiwala niya sa Diyos. No po, at nakita ko po dito, sa journey po ni Elijah, nakita ko doon, very, ang tawag doon, marunong siyang makinig, no po, makinig sa mga instruction ng Diyos sa kanya, at pangalawa, yung pong paniniwala at pananampalataya niya. No po, bakit? Kasi ang Diyos ang nagsabi sa kanya, hindi tao. Sa atin po, sino po ba yung nagsasabi sa atin? No po, sa mga bagay po, no po, especially sa mga pangangailangan natin. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, the source of miracles is always unexpected. No po, bakit? Hindi natin alam kung saan manggagaling. Tama po ba? Hindi natin kailangan isipin kung paano ibibigay ni Lord. Ang hinihingi lang ni Lord sa atin ay ang lubusang pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no po, hindi na natin problema, no? Yung milagro sa Panginoon, sabi doon, unexpected. Huwag mo nang isipin, no, kung kailan, no, ibibigay ni Lord at paano niya ibibigay. Ang problemahin natin, paano tayong magtiwala sa Diyos katulad ni Elijah. Nandyan po ba tayo? Makikita po natin yan in Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sabi dito, for my thoughts are not your thoughts. Neither, sabi dito, are your ways my ways. Ano pa? Declares the Lord.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways, sabi dito, higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen po ba? Sabi dito, no? Makikita natin dyan, yung ating mga ways ay hindi katulad ng ways ng Panginoon. Ang ating mga thoughts ay hindi katulad no, ng pag-iisip ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga po dito makikita natin, no, sabihin natin, no, the path of miracle sometimes is unexpected. Amen po ba? Ano yung sikreto po? No, ano sikreto? Bakit nararanasan ni Elijah no, yung milagro sa kanyang buhay? Makikita po natin yung lubusang pagtitiwala niya kay Yahweh. Lubusang pagtitiwala kung ano yung sinabi ni Yahweh sa kanya. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, the pattern of a miracle is always CPR. Ano po yung CPR na yan? Command, promise, and risk. Nandyan po ba tayo? God gives you a command, tells you to do something, and He gives the promise and says, if you do it, here's what I'll do. And then you take the risk, and the miracles comes if you know how to use your CPR. Amen po ba? Ang sabi dito, no po, sa miracle po, meron pong gustong iwanan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Use your CPR. CPR, sabi dito, the command of the Lord. Ano ba yung inuutos? Ano yung kinocommand ni Lord sa'yo? P ay yung pangako ng Diyos. At yung R, merong mga risky. Kung minsan meron tayong nai-encounter doon sa mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon. Katulad ni Elijah, tutuloy ba siya o hindi? Buhay, ang kapalit niya. Dito kung tutuloy siya doon, alam niya, no? May possible na talagang mapapatay siya doon. Pero, yung hinawakan niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Nandyan po ba tayo? Number 1, ang sabi dito, no, yung tatlo, the source of miracle is always unexpected. Number 2, the pattern of miracle is always a CPR. Command, promise, and risk. Number 3. Okay. Now, dito na po tayo. Sa pangatlo po tayo. Pangatlo kanina, road. Now, punta na po tayo sa pangatlo. The third stop, yun na po yung lugar ng Zarephath. In 10 to 15, basahin natin. Ang sabi po dito, pumunta nga siya roon, nang papasok na siya, eto na. Di ba sabi kanina, specific yung sinabi ng Diyos sa kanya. Meron na ako, sabi kanina doon sa 8, ang sabi doon, di ba? Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. 10, pumunta nga siya roon, nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod. Saan po ng lungsod? Sa Zarephath. Sabi dito, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, tingnan nyo ha, pumunta ka doon sa place, sabi ko kanina, na possible na baluarte ni Jezebel. Tama? Tapos, nandun ka na sa Zarephath. Tingnan nyo po yung confidence ni Elijah dito. Sabi dito, ginamit niya yung CPR, Command, Promise, and Risk. Now, sabi dito, basahin ko. Sabi dito, no, sinabi niya sa babae, hindi siya nagtanong, sinabi. Pwede siyang magtanong, di ba? Pwede siyang magtanong. Pwede niyang magtanong na, meron ba ka, o kaya, ito ba yung Zarephath? Meron ba kayong kakilalang isang babaeng balo dito? Hindi. No? Makita natin dito, nagtanong siya sa babae. Ang sabi dito, maaari po bang makainom? No? Tingnan mo yung words niya, no? Tapos, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Ito pa. Hindi siya kilala, hindi siya kilala ng babae. At si Elijah, hindi rin niya alam yung babae na yon kung yun na nga, no, yung babaeng sinasabi ni Yahweh. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo?
No? So now, makikita natin dito, no? At saka yung yung demand niya, yung kinomand niya, iba eh. No? Command. Ang tawag doon, confidence, no? Si Elijah sa mga sinasabi niya. No po? And sabi dito, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, eto pa. No? Dininan mo kung gano'n malawari. Di ba? Kung maaari, bigyan mo din ako ng tinapay. No po? Parang, kasi na. No po? So makikita po natin dyan. Alam mo yun, no? First, hindi mo kilala itong tao na to. First time na ma-meet mo. No, siguro tayo, kung tayo yung nasa sitwasyon, ano yung gagawin natin? Siguro, at dito, makikita natin dito, Aliyah may kisabing mayap. Nakita natin, alam niya kung ano yung sasabihin niya, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Nandyan ba tayo? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Wow. No po? 12, sumagot ang babae. Alam po ni Yahweh, sabi niya, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Ang sabi ng babae, alam naman, tingnan mo, alam naman ng Diyos mo na wala na kaming kakainin, wala na kaming tinapay, tas manyag ka pa kako. At ang sabi po no, sa Bible scholar, itong babaeng balo na to, hindi po Kristiyano. Kasama to sa mga sumasamba kay Baal. Andyan po ba tayo? Pero tingnan po natin dito, kahit sino pwedeng ipuin ng Diyos. Pwedeng ipuin ni Lord, no? Para lang doon sa pangangailangan natin. Naniniwala po ba kayo doon? No po? At ang sabi dito, hindi Kristiyano itong babaeng balo na to, Ikasama siya doon sa mga sumasamba kay Baal. Pero, ang maganda dito, bago pa pumunta doon, si Elijah, doon na, kinausap na siya ng Diyos. Kasi kung hindi siya kinausap ni Yahweh, bakit sumusunod siya sa mga dinidemand ni Elijah? Nandyan ba tayo? Nandyan po ba tayo? So now, tuloy ko po, ang sabi dito, wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting arena. Ano yung meron sila? Kakaunting arena. Yung paggawa ng tinapay at kokonting langis, ang sabi ng babae. Then, ang sabi niya, no? Mayroon po kaming kaunting arena at kapatak na langis lamang. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Bakit sinabi ng babaeng balo to? Kasi alam niya, yun na yung pinaka-last. Yun na yung pinaka-last source niya. Sa mga susunod na araw, kaya nabanggit niya, hindi namin alam kung ano mangyayari sa susunod na pwede kaming mamatay kasi eto na yung last source. Ibibigay pa namin sa'yo. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen? And ang sabi dito, ano yung sinabi ni Elijah? Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain lamang kami ng aking anak bago kami mamatay. Tingnan mo yung deklarasyon niya. Why? Imagine, isang pandesal na lang. No? Yun na lang yung kakainin mo, kayong mag-ina. Kinabukasan, wala na. Sabi dito, kokonting harina at kokonting langis na lang. Kumbaga, last meal. Amen po ba? Uling hapunan. No po, kaya nasabi ng babaeng balo na last meal na namin ito, bahala na. Pwede kaming mamatay sa susunod na mga araw. Nandyan po ba tayo? Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Wow, thank you Lord. Mga nasa online po namin. Ano yung meron natin ngayon? 2 pandesal, 1 stick na kape. No po? Sinasabi ni Lord ngayon sa atin, huwag kang mag-alala. Amen. Huwag daw po tayong mag-alala. Sabi ni Elijah sa babae, sumagot, sabi dito, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo. At gawin mo ang iyong sinabi. Sabi niya, di ba magluluto siya? Sabi ni Elijah, huwag kang mag-alala. Iluto mo yung tinapay. Gawin mo na yung
akin. Sabi niya, yung lahat ng sinabi mo, gawin mo, alin yon? Gumawa ka na ng tinapay. Nandyan ba tayo? No, huwag kang mag-alala kung ano yung sinabi mo na gagawin mo doon sa harina at sa langis, gawin mo na. Nandyan ba tayo? Now, ang sabi dito, ngunit Kaya po, alam mo, habang inaano ko to, natatawa ako no? Sabi ni Elijah, kaya nga po sabi ko sa inyo, kapag talagang tayo lubusan nagtitiwala sa Panginoon, kahit sa harapan mo na, talagang andun na yung parang sinasabi ng babaeng Baalom, wala na kaming kakainin, mamamatay na kami bukas. Tapos, sabi ni Elijah, sabi niya, ang sabi ni Elijah, ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. Kokonti na nga yung harina, tsaka lang manya Japan ditak tinape. No po? Munting tinapay at pagkatapos, magluto ka para sa inyo. Ano sabi ni Elijah? Unahan mo pa. Unahin niyo muna ako. Bago yung mga sarili ninyo. Hindi mo kilala yung isang tao, papasok ka sa isang bahay at sasabihin mo, lahat ng meron ka, bigay mo muna sa akin bago inyo. Andyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, tuloy ko po. Sabi niya, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh. Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang arena sa lalagyan. At hindi rin matutuyo, hallelujah, yung langis ng satapayan. Hanggang, ano yung pangako niya? Hanggang hindi sumasapit, talagang takdang araw, ang ulay marapating patatakin ng may kapal. Sabi dito, hindi mauubusan ang iyong lalagyan ng harina at ng iyong langis hanggat, sabi niya, hindi pumapatak ang ulan. Wow, thank you Lord. Ang sabi ni Elijah, kay King Ahab, 3.5 years, a couple of years na walang ulan. Imagine, kung ilang, hindi triple yung binigay ni Yahweh. Ang sabi doon, hanggat walang ulan, hindi kayo mauubusan. Wow, thank you Lord. Nandyan ba tayo? Hallelujah. Now, ang sabi po dito, why Elijah asked the poor widow to bring him water and bread? Sabi dito, because Elijah know about the CPR. Alam ni Elijah yung kinomand ng Diyos para sa kanya. Ano yung CPR na yan? Command, promise, and risk. Nandyan po ba? Command, sinabi niya sa babaeng balo, parang ngayon inutusan niya inutusan niya, na kung po pwede, bigyan mo ako ng tubig. Kinuman niya, inutusan niya. At sabi niya, after ng tubig, kung meron, bigyan mo rin ako ng tinapay. No? Tapos ang sabi niya, nung pangalawa, sabi niya, sige, sabi ng babaeng balo, ito na yung huling pagkain namin. Sabi niya, mamamatay na kami kinabukasan. So makikita po natin dyan, gaano ka-confident, no po, si Elijah sa because he know the Lord, he know the promises of God, although may mga risks, no po, may risk sa buhay niya. Pero yung lubusang pagtitiwala sa Panginoon, no, makikita po natin dyan, talagang nag-overreign sa kanyang buhay. Amen? Nandyan po ba tayo? And ang sabi dito, because Elijah know about the CPR that God told to him. In verse 12, the poor woman answered, as surely as your God lives, ang sabi dito, I swear I have no bread. Ayun po yung sinasabi ko kanina. I have only a handful of flour and left, sabi niya, in a small jar. Wala na, ito na lang yung pagkain namin. Kokonting arena at kokonting langis, ang sabi ng babae. But ang sabi dito, Elijah answers, don't be afraid. Sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Parang sinasabi ngayon ni Lord sa atin. No? Nag-iisip tayo, no, na eto na lang yung meron natin. No po, paano na yung bukas? No po, but makikita po natin diyan, no, kapag po tayo
You know the word of God. Alam natin, no po, yung pangako ng Panginoon at alam natin, no, si Lord sa mga buhay natin na katulad ni Elijah. No, ito pong tatlo na to, si command, no, sabi dito, command, promise, and risk. Amen. Ito po yung magiging sandata natin sa journey na nilalakbay natin araw-araw sa mga buhay natin. No po? Nandyan po ba tayo? At makikita natin dyan, no po, we will experience supernatural. Supernatural po ba? Yung na-encounter, hindi lang po si Elijah ang nakaranas ng supernatural. Even the poor widow, she experienced supernatural. Amen. Ang sabi ng Bible, ang pangako ni Elijah sa kanila, hanggat walang ulan, hindi mauubusan ang inyong lalagyan. Kapag po tayo ay lubusang nagtiwala at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi rin mauubusan, kapatid. No? Yung lalagyan natin, yung mga inimbak nating pagkain, magdodoble yan. Why? Because kung tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Panginoon, God will provide. Amen. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ang nagpo-provide? Ang Diyos ang nag-aayos. Amen. Ang hinihingi lang ng Lord, ang gusto niya sa atin, no po, ay lumakad lamang po na naaayon dun sa kanyang kalooban. Tanong ko po, yung buhay po ni Elijah, lumakad po ba siya sa kalooban ng Diyos? Yes. No po, sabi ng Bible, in-isolate niya yung sarili niya. Amen. Yung mundong nakasanayan niya, amen, yung social affection sa buhay niya, no, tinalikuran niya yan para lang sundan kung ano yung gusto ng Panginoon. At makikita po natin dito na talagang no, na-experience nila yung supernatural. At eto pa, hindi lang ang lingkod ng Diyos ang nakaranas ng super. Even the poor widow, why? Because he served the man of God. Amen. She served the man of God. No, talaga pinaglingkuran niya, no, yung lingkod ng Diyos. At eto pa, kung ano man ang sinabi ng lingkod ng Diyos, no po, pinaniniwalaan niya. Although, doon sa una may doubt, pero makikita pa may doubt, pero sumusunod siya. Nandyan ba tayo? Sometimes we know the word of God. Ang dami nating narinig about sa salita ng Panginoon. But kapag tayo po ay nasa journey na, nasa road na ng pangangailangan, nasa road na ng circumstances, nasa road na ng mga problema. Amen po ba? Katulad ba tayo no, ng babaeng balo na to, na although makikita natin dyan, no, binigkas niya kung ano yung meron, pero pinagamit pa rin niya sa Panginoon. Amen po ba? Itong babaeng balo na to, sabi ng Bible, siya ay pagano. Pagan siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasama siyang sumasamba kay Baal. Pero bago pa dumating doon si Elijah, kinausap na siya ng Diyos. Nandyan po ba tayo? Marami pong pamamaraan na kayang gawin ng Diyos to supply our needs. Amen po ba? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no? We will experience supernatural, no? Kapag daw sabi dito, tayo po ay lubusang nagtiwala at lahat ng mga instruction o pinapagawa ng Diyos sa atin. Ang sabi dito, no, ay talagang ginagawa po natin, may encounter po natin itong supernatural na to. Amen? And the promise of God, you'll never run out the day. Amen? Sabi dito. At ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, hindi mauubusan, no, anuman, no, yung meron natin. So, sa kanilang mga tahanan. No, hindi mauubusan anuman yung meron natin, no, sa ating mga bulso. Kapag po tayo ay lubusang nagtiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos, and even, no, yung kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, kapatid, hindi mawawalan ang iyong mga lalagyan. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, you'll never run out the day. I send the light of the rain to the land. Amen po ba? What is Elijah doing in this time? Ano ba? No, ang ginawa ni Elijah. Ano yung ibig sabihin? No, itong buhay po ni Elijah sa passage na to. Sabi dito, he's doing the very thing God did with him. Ano po yung sikretong ginawa niya? Sabihin natin, the CPR. CPR, ulitin ko ulit, command, promise, and risk. God didn't only just to bless Elijah. Sabi ni Lord, sabi po ng Bible, no, hindi lang, no po, si Elijah ang binless ng Diyos. He want to bless also the poor widow. Amen?
He gives the chances to the widow to experience the supernatural. Sabi dito, the Lord gives her a command that seems the impossible things. Wow, amen. Ibinigay din ng Diyos sa babaeng balo, ang sabi dito, the command para gawin yung mga bagay na napaka-imposible na pwedeng posible sa harapan ng Diyos. Amen. The jar of flour and the jug of oil never ran out. Hindi naubusan. Amen. Yung lalagyan ng arena and even yung lalagyan ng langis. Bakit? Kasi yung pangako ng Diyos kay Elijah. At dahil kumonekta ang babaeng balo kay Elijah, katulad yung pangako ng Diyos na encounter din ng babaeng balo na to, yung pangako ng Diyos kay Elijah. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng mga kinokonektahan natin. Amen po ba? And isa sa mga nakita ko po dito sa passage na to, kapag tayo po, alam natin, yung tinig ng Diyos, specific, yung mga instruction ng Diyos sa atin. Katulad ni Elijah, meron mga risk sa mga buhay natin. Sa dulo ng pagsunod natin, we will experience the miracles. We will experience the supernatural because that command of God sa atin na inutos niya sa atin. Bagamat napakahirap o napakatindi o napakahirap paniwalaan, ang mahalaga po dito, ay gawin natin, nang ang tawag dito, may buong puso, bukal sa ating mga kalooban. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? And ang sabi dito, this is the third place, Zarephath. What is the Hebrew word? Ano ba yung Hebrew word ng Zarephath? It means the refinery. Wow, amen. Zarephath, the Hebrew word is refinery. God is refining His faith. Amen po ba? Habang doon sa kanyang paglalakbay, doon sa journey, doon sa road, ang sabi dito, hanggang nakarating sa Zarephath, ang sabi dito, ang ibig pong sabihin, bakit po na-encounter ni Elijah, pinaranas ng Diyos kay Elijah, dahil ang sabi dito, nasa refining po siya ng kanyang pananampalataya. Nandyan po ba tayo? Refining his faith and the faith of the widow and son. Ganun din. Yung hindi lang si Elijah, maging ang babaeng balo, na-refine. Nasa refinery moment din sila. Doon sa paniniwala na ang akala nila, yung pagkain nila, yun na lamang. After that, mamamatay na sila. Pero dahil nga yung instruction ni Elijah sa kanya ay ginawa ng babaeng balo, yung pangako ng Diyos kay Elijah ay naranasan din ng babaeng balo. Amen po ba? Nandyan po na tayo. Sabi dito, kung nasa refinery, tayo po ngayon. Nire-refine po tayo. Hindi pa man natatapos yung isang problema, may kasunod na. Hindi pa natatapos yung isang problema, may kasunod na. Kapatid, ang sabi ni Elijah, magalak ka. Bakit? Because your miracle is on your way. Your miracle is on your way. Hallelujah. Sa lahat po ng aming manonood, ano man yung mga kalalagayan ng buhay, sabi dito, yung lubusang pagtitiwala sa Diyos. Rinirefine ng Diyos yung pananampalataya para mas lalo nating makilala ang Panginoon sa mga buhay natin. Mas lalo natin makilala ang Diyos. Makilala natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Hallelujah. And sabi dito, what is refinery? A refinery is a place where take heat and pressure to purify and shape raw metal into something useful. Wow! Amen po ba? Pag sinabing raw materials, ang sabi dito, ang ibig sabihin ng refinery, pinagsama-sama po yung mga ingredients.
kasama ng Lord. Amen. Nasabi doon, kapag yan po, no, nasa refinery tayo, mga ingredients, sangkap ng mga buhay natin. Kapag po yan ay pinagsama-sama natin at lubusan natin ipinagkatiwala at sinurrender sa Panginoon. Hallelujah. At habang tayo ay nire-refine ng Panginoon, naniniwala po ako, kasama natin si Lord. Amen po ba? Kasama natin si Lord. Amen. Amen po ba? Sabi dito, no, heat and pressure. Amen. Hindi mo na alam. No, kung minsan sa sobrang dami mo nang iniisip, minsan iniisip natin, sa natin kukunin ito, ano nang mangyayari sa amin? Full of pressure. Amen. Sa mga buhay natin. And sabi dito, no, may mga pagkakataon, no, na-encounter lahat yan. May sakit, may karamdaman, may pangangailangan. Pag pinagsama sa, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kapatid, it's okay lang yan. Okay lang yan kung minsan, no? Sabi dito, katulad ni Elijah, inilalagay tayo ng Diyos doon sa refining ng pananampalataya natin. Kung tayo ba may risk sa harapan, natutuloy ba tayo? O magbaback out? Amen po ba? And sabi dito, at kapag po yan, no? Talagang yung refinery na yan, no po? Kapag po yan ay pinagsama, parang sagot, pinagsama po yan. No po, makikita natin na yung mga, kung minsan yung mga bagay-bagay na akala natin na wala nang halaga. No po, kapag yan ay pinagsama-sama, mas higit pa. Amen? Na pwede nating gawin, no? Sa mga buhay po natin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Now po, no, bago po ako mag-conclusion, no po, sa mga buhay po natin, sa pinagdadaanan natin, may mga road, may mga journey po ng ating pananampalataya kung minsan, no po, talagang nag-wave yung belief, nag-wave yung faith natin sa Panginoon because of the circumstances. But sabi dito, meron pong gustong iparating ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Na katulad ni Elijah, na doon sa journey ng kanyang paglalakbay, nung nasa Zarephath na siya, 3 lang po yung kanyang ginawa, the CPR. Command, promise, and risk. At habang ito po ay ginagawa po natin, naniniwala po ako na ang Diyos ay nakatunghay sa bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Conclusion. The experience of Elijah finally emphasized the importance of not surrendering to panic when faced with threats or challenges in life. Instead, we should learn to turn to God in silent prayer and be open to His guidance. Elijah's experience of fear finds parallel with that of the disciples of Jesus today's gospel. Now, turn po natin ngayon sa generation natin. Sabi ng Bible, sabi ko kanina, yun po yung buhay po ni Elijah. No po, nung siya po, in the Old Testament, nakita po natin na sinamahan siya ni Yahweh. Amen po pa. Sa ating mga buhay, ang pangako po ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng mga bagay na pinagagawa natin from the past, no po, nung hindi pa natin siya kilala, lahat po yun ay kinuha na ng Panginoon. Amen po ba? Kinuha na po ng Panginoon yun. Dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo at ang sabi ng Bible, lahat po ng kahinaan natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng karamdaman natin, lahat ng ay sabi doon, dinala na lahat ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. But sometimes, no po, dahil doon sa mga problemang pinagdadaanan natin, no po, and minsan sinasabi natin, no, nag-crossover na ako. Kapag nag-crossover ka na, kapatid, from the grace of God into the kingdom of God, kailangan hindi ka na bumabalik. No po? Doon sa dating ikaw. Sinasabi natin, tayo po ay nabago na ni Kristo. Kapag nandyan na po yung mga challenges sa mga buhay natin, no po, ano po yung mga ginagawa po natin? Lubusan po ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? At ang sabi dito, no po, as a disciple of Christ in this generation, sa henerasyon po na to, ang turo po ng gospel ng Panginoon, He took everything at the cross. Ano na lang po, no, ang kailangan nating gawin? Paniwalaan at manampalataya. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. Hallelujah.
We worship your name, O God. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence, O God. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. And Lord, we believe, O God, may mga pagkakataon sa mga buhay namin, the journey, O God, ng aming paglalakbay, the road, may iba't ibang mga klaseng road, Panginoon, na kami pinagdadaanan. May road, Panginoon, na bato-bato. May road, Panginoon, na bako-bako. May road, Panginoon, na sementado. But sometimes, Panginoon, nakikita po namin, Lord God, Lord, ibig sabihin, Panginoon, sometimes yung pananampalataya po namin, Panginoon, ay nanghihina, lumalakas, Panginoon. Lord Jesus, sa oras na to, katulad, Panginoon, ng buhay po ni Elijah. Lord, dinideklarasyon po namin, Panginoon, the command, Lord God, the CPR, command, promise, O God. And even nasa risman po, Panginoon, ang aming pananampalataya. But we believe, O God, there is one God, Lord God. There is one God, Lord God, na laging nakatunghay sa bawat isa sa amin. At naniniwala po kami sa gabing ito, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng sinabi mo, the spoken word of God to Elijah. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord. Maging attentive po kami, Lord God. Maging, Panginoon, na matutuhan po namin, Panginoon, sa lahat ng mga instruction na pinapagawa. Maging specific po ito sa bawat isa sa amin, Lord. Nang sa ganon, Panginoon, sa abang kami naglalakbay sa journey, Panginoon, na aming tinatahak, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin. Kasama ka namin, Panginoon, sa lakbayin na to, Panginoon. At hindi po namin, Lord God, ma-overcome ang lahat ng bagay, Panginoon, maliban na kami hiwalay sa iyo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Nawa, sa lahat po ng aming mga manonood, sa lahat po, Panginoon, nakarinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na mahamon ang kanilang pananampalataya. Mahamon ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, truly, Lord Jesus, in the kingdom of God, not in words, but in power. We will rule, we will reign in this life, O God, in the name of Jesus. Katulad ni Elijah. Katulad, Panginoon, ng babaeng balo, Panginoon. Panghahawakan po namin, paniniwalaan namin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Ama. Lord, patuloy namin, Lord, sa oras na to, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with hope